Napakaraming mga OFW ang nagtatanong tungkol dito na kung may makukuha daw ba sila sa OWA kapag magpo-for good na sila sa Pilipinas. Ito yung mga OFW na naging okay naman ang employment nila sa ibang bansa. Eto guys, may kumpletong paliwanag para sa kaalaman ng mga OFW na magpo-for good na. At tama ang sinabi dito na ang ating OWA membership ay maihahalin tulad sa isang insurance na once may mangyari sa isang OFW sa ibang bansa, for example mga distressed OFW, displaced OFW, or mga unfinished contract na nakaranas ng pang-aabuso sa kanilang employer o kaya naman mga hindi nasunod ang pinirmahang kontrata. Isa pa sa magiging benepisyo ng pamilya ng isang OFW na aktibong miyembro ng OWA na kapag sumakabilang buhay ang isang OFW, for example na aksidente sa ibang bansa, ay may makukuha ang pamilya niya na 200,000 pesos. Pero kapag normal naman or normal death ang pagkamatay, ay 100,000 pesos ang makukuha ng pamilya niya. At meron din namang OWA scholarship, pero limited lang ito sa mga kwalipikado. Lagi po itong sinatanong mga OFW tuwing umuwi. Lagi po yan nagtatanong po sa minsan. May na-encounter pa ako na pupunta sa OWA nung ako po ay nasa OWA pa. Tinatanong kung meron ba kami makukuha na benepisyo o panag-for-good na kami diyan sa OWA. Diba? Lagi po yan. Lagi po tinatanong ng mga OFWs yan eh. Okay? So, ito po ang aking straightforward na sagot po sa mga palaging nagtatanong po na ito. I hate to break this, pero siyempre wala naman tayong magagawa kundi kailangan po sabihin sa inyo yung mga katotohanan po regarding po sa ating mga OFW. Sa totoo lang po, ang tanong po ng maraming OFW kung meron po daw ba makukuha ang isang OFW na nag-for good na sa OWA. Ang sagot po ay wala. Wala po ang makukuha ang isang OFW na nag-for good na. Yung pong sinasabi po na membership po ng OWA na binabayaran po natin na $25 kada kontrata natin ay mayahalin tulad po sa insurance. Pag natapos po ang 2 taon ng pagbabayad natin, yung binayaran po natin na $25, automatic na po yun na hindi na tayo magiging member. Unless kung i-renew po natin uli for another 2 years yung ating membership habang tayo ay nasa ibang bansa, automatic po yun. Magiging member pa rin tayo ng OWA. Pero wala po tayo makukuha sa Pilipinas pag umuwi na tayo. Nakakalungkot, pero yan po ang katotohanan. Okay? Wala na po. Yung COVID ako, matagal na po yan. Tapos na po yan. Ang tanging nakukuha po ng isang OWA member habang kayo po ay member ay yung pong sinasabi po nila na ano bang tawag doon? Yung scholarship sa mga may anak. Okay? Yung pong mga iba pang mga pwedeng mapakinabangan nila sa katulad po ng TESDA. And medical po, death benefits po pag namatay po ang isang member ng OWA. Meron din pong medical benefits po, depende po yan sa sakit. And paano po i-assess ng OWA yung pong lumalapit na mga OFW. Yung pong isang benepisyo po na makukuha sa OWA kung kayo po ay 10 years ng member ng OWA at pag 5 beses na po kayo nagbayad ng contribution, yun, meron po makukuha na tinatawag na rebates. Hindi po benefits yun, rebates po yun. Kumbaga yung ibinayad po ninyo bilang member ng OWA, may makukuha po doon part na yun. Pero hindi po malaki. Mas mahal pa ho ang pamasahe. Mas mahal pa ho ang pamasahe pagpunta sa OWA para kunin po yun. Ako po, 32 years po na naging OFW sa Saudi Arabia. 32 taon. Umuwi po ako ng Pilipinas pero wala naman po akong nakuha na benepisyo. Kahit po sa DMW, umattend pa ako ng meeting noong December. Sinabi ko po yun, ano po ba ang nakukuha ng isang OFW? Paano nyo po i-reintegrate ang isang OFW na nag-exit na? Wala rin po silang naisagot.
Sabi ng DMW, meron silang mga reintegration program, pero nasaan? Marami po tayong mga OFW nag-exit na. Humihingi ng tulong sa ating DMW kung paano sila ma-reintegrate. Kung meron man silang naunting pera na naipon, paano po yun nila magagawa para po makapasok sila sa sistema ng Pilipinas. Wala po. Yung pong scholarship ng OWA, pahirapan pa ho yan. Kasi meron ho yung quota. Nababanggit ko na yan palagi. Hindi naman po kaya nga po first come first serve yan eh. Nag-announce po ang OWA na may scholarship na po, open na po. Kailangan na po agad yung mag-apply. Kasi sa dami po nag-a-apply, yung possibility po na hindi kayo makuha ay nadudoon po sa dami po kasi nag-a-apply. Yan po yung isang masakit na katotohanan. Kaya ang mga OFW po, paghandaan po ninyo yung pag-uwi sa Pilipinas. Mahirap po ang buhay dito sa atin. Kung aasa po kayo sa sinasabi ninyo kung meron makukuha pa kayong benepisyo sa ating pamahalaan, nakakalungkot pero wala po talaga. Wala po. Yan po ang isang masakit na katotohanan sa ating mga OFW. Kaya kung kayo po ay nasa abroad pa, kung meron pa po kayong pagkakataon para makapag-ipon ng pera, mag-ipon na po kayo. Kaya guys, tama ang advice dito ni Kabong Concha na hanggat nasa ibang bansa kayo at may pagkakataon pa kayo makaipon, ay mag-ipon kayo. Dahil mahirap umuwi sa Pilipinas na walang-wala. Dahil kagaya sa experience ng napakaraming mga OFW, wala ka ng kwenta sa pamilya kapag hindi ka na kumikita. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng pamilya sa Pilipinas ay ganito. Sinasabi ko lamang kung ano ang realidad.